So, gold standard naman, no? So, gold standard is a system of backing a country's currency with its gold reserves. Okay. So, such currency are freely convertible into gold at a fixed price. And the country settles all its international trade transaction in gold. Okay. So, sa gold standard, pagkakatanda ko dito, dati kasi, pagka nagte-trade, kailangan ng gold. So, mga ganon. Siyempre, malaki ang value ng gold. So, halimbawa, sa angkan nyo may gold. So, mayaman ka na. Mayaman ka na nun, no? Kahit naman ngayon, kahit may gold daw ang angkan mo, eh. Halimbawa lang, di ba? Yung mga ganon. But, the idea here kasi, dati, parang idea is, palitan talaga ng ginto sa pera. Halimbawa, sa ibang bansa, no? Ipapalit mo sa currency sa ibang bansa. So, ganun ang ginagawa. Okay? So, or mismo sa country mo na kinabibilangan or ginagalawan. Gold standard is a system of backing a country currency with its gold reserve. Nakalagay pala dito, no? Backing a country's currency. Ibig sabihin, kapag ka nag-faltered na yung, sabihin na nating monetary currency natin na papel, syempre, or medyo nasasalat na yung pera, no? So, kapag ka may gold na reserves yung country, yun yung sabihin na natin humahatak doon sa bansa in terms of ekonomiya. Okay? Tama yan, ha? So, ganun talaga. And, kaya kita nyo yung iba, mga government, ano? Yung mga Yamashita, treasure, kung ano man na gold, may mga natatagong ginto daw, kayamanan or what. Kumbaga, pang back up din in case na talagang kailanganin ng bansa, no? Okay, something like that. Pero the question is, magiging available ba yon or talagang itutulong ba yon yung mga ganon at kung meron man mga ganon? Something like that. I hope na nagigits yung point ko, ano? Yan, when it comes sa mga gold. Okay, so next. Nakalagay dito, such currency are freely convertible into gold at a fixed price. Yun nga, palitan ng gold sa pera. And the country settles all its international trades transaction in gold. Yan, yung mga ganyan. Alam nyo, kahit naman sa panahon ngayon, may mga ganyan pa rin eh. Kahit nga digital or virtual, merong mga trading ng gold. Ako personally, nagte-trade ako ng gold dati. Okay, sa mga forex, mga ganon, yung mga foreign currency exchange, ano? Okay, alam ba, mga Euro USD, okay, mga ganon, gold. Ang gold talaga ang pinaka volatile. Yung pinaka madaling magbago yung presyo. Okay, halimbawa, biglang sobrang taas ng value. Tapos may times na nang biglang bagsak. Mga ganon. So, kaya yun ang tinetrade ng ibang mga aggressive. Ano? Okay? And anyway, huwag na tayo dumako dyan. Pero at least, medyo na-share ko ng konti yung ating knowledge about dyan sa mga gold trading. Ano? Okay? So, ayan. We're talking about that. Ano? Mga trade. Ano? Trade. So, dito, international trade and trade policy. Ito, kagaya ng kanina na ating binabanggit yung mga commutative, justice, distributive justice, gusto ko rin itong bigyan ng emphasis. Okay? Itong comparative advantage, absolute advantage, and specialization. Something like that. So, una sa lahat, nakalagay dito, international trade is the exchange of goods, services, and capital across national borders. International trade is the exchange of goods or services along international borders. This type of trade allows for a greater competition and more competitive pricing in the market. Tunay naman yun, di ba? Siyempre naman. Kaya nga international trade sa ibang mga bansa na nagte-trade-trade na yan, Hindi lang locally. Something like that. The two, the two key concepts in the economics of international trade are specialization and comparative advantage. Nakalagay dito, comparative advantage comes in. So long as the two countries have different relative efficiencies, the two countries can benefit from trade. The country with absolute advantage will still benefit by directing its resources to those goods where it is most productive and trading for the others. Okay, so bago yan, atin muna paliwanag ng maayos. So ano ba kapag ka sinabing comparative at saka absolute advantage? So sa comparative muna, siguro I take down notion na lang. Ang comparative advantage
is the ability to produce a good or service at a lower cost. Ulitin natin. Comparative advantage is the ability to produce a good or service at a lower cost. Okay. Ibig sabihin, mas nabibili daw ng mababa. Okay. A person or nation can produce something most efficiently given all the products it could potentially produce. So, sa comparative advantage, halimbawa, ito, sa Pilipinas, yung Cybertruck na Tesla, 19 million. So, kumbaga, luxurious car yun, kahanay ng Lamborghini. So, kumbaga, makabagong labas lang yon halos. Noong 2024 yata or something. Something like that. Okay? And, yung Cybertruck na yon 19 million. Okay? 19 million sa Pilipinas halos. Brand new yata yun eh. Tapos, sa Canada, 6 million. Ngayon, syempre, bago siya may punta sa Philippines, yung Cybertruck, halimbawa, bumili ka, ay, imagine mo na lang, bumili ka sa, halimbawa, nasa Canada ka, tapos, syempre, taga Pilipinas ka, pero nung nasa Canada ka, mayaman ka, halimbawa, bumili ka ng Cybertruck na 6 million. Pagkabili mo, dadaan pa yan sa custom na around na nasa 4 million. Yung parang, ano yan mga fee or kung ano man, ano? Okay? Ibig sabihin, halos 10 million yung nagastos mo bago yan may punta sa Pilipinas. Kumbaga, same product, same resources, ano? Cybertruck. So, kung makikita natin yung diferensya ng prices. Ngayon, 10 million yung nagastos mo, nasa Pilipinas yung Cybertruck mo. Ay pwede mo siyang may benta ng 19 million at yun ang standard na bentahan sa Pilipinas. Therefore, makakatubo ka. Therefore, yung Canada may absolute advantage, okay? Sorry, may comparative advantage when it comes to that. Okay? Kasi nga mas mura. Yun yung comparative advantage kasi we're talking about the ability to produce a good or service at a lower cost. Okay na? So, ganun. Kahit na may charge o ng costume or fee, so still, mababa pa rin, ganun pa rin ang kinalabasan, napagbenta mo pa na mas mahal. Something like that. Approximate lang yun, hindi yun eksaktong presyo. Hindi ko sure kung ano yung eksaktong presyo nun. Pero, yan ay nalalapit sa ganung presyo. Sa Canada, kung ikaw convert sa peso, 6 million. Sa Philippines, nasa 19 million yung Cybertruck. Okay? So, ayun. So, pagkakamahal nung sasakyan yun, ano. Okay. Anyway, yun lang. Comparative advantage yun. Ngayon, absolute advantage naman. Absolute advantage is the ability to produce more of a good or service than a competitor. Absolute advantage is the ability to produce more of a good or service than a competitor. A person or nation can produce of something than another person or nation using the same amount of resources. Okay. So, ganito yan. Halimbawa, yung country A, yung individual na karpentero doon, okay, ay kayang magawa. Karpentero talaga, no? Pero pwede na rin. Kaya magawa ng isang silya kada isang oras sa country A. Whereas sa country B, yung individual naman doon, okay, same ng background, ano, kaya magawa ng 2 silya in just 1 hour. Therefore, yung country B ay may absolute advantage over country A. Kasi in terms of the ability to produce more of a good, no, or service than a competitor. So, mas efficient. So, sa absolute, ang tinitingnan natin, yung ability to produce. Yung isa naman, comparative, yung ability naman to produce pero lower cost. Okay? Something like that. So, yun lang naman, ano, pagkakaiba ng comparative sa absolute. Medyo sinimplihan lang natin para maintindihan natin kaagad. 'Di ba? Pagka mga complex term, mas maganda, simple yung paliwanag para direct na maintindihan kaagad. Okay, now, dito, nakalagay dito, while specialization refers to this process, countries as well as individual businesses can maximize their welfare by specializing in the production of those goods, where they are most efficient
and enjoy the largest advantage over rival. Ano naman yung specialization? Di ba kapag sinabi yung specialization, kung saan ka magaling? Okay? Layman's term, di ba? Parang field of your interest, ano? Mga ganon. Specialization mo yan eh. Doon ka magaling, alam ba? Sa electronics or what, kung ano man, di ba? So, bahala ka. So, ngayon, in terms of country, halimbawa, sa country A, ang kanilang klima, okay, ay something na maganda when it comes sa pagpuproduce ng sugar, okay, ng asukal. Whereas sa country B ay hindi ganun kaganda. Parang ganun din. Depende na lang yan, no? Okay, yung sinasabi natin sa produkto. Pero you get the idea naman, no? Kung baga may advantage yung country A sa country B. Dahil sa season or what. So in that way, I think pwede natin yung mailagay sa specialization. Okay, in case of that kasi actually specialization kasi parang pinag-combine din siya or mas tinatawag nating comparative relative advantage. Parang ganun eh. Okay, comparative relative advantage. Siya nabasa natin dun sa isang reference. Okay? Yon ang specialization eh. So, ayun lang. Yun lang. Okay na ba? So, next. Trade policy. On the other hand, refers to the regulation and agreement of foreign country. It defines standard goals, rules, and regulations that pertain to a trade relation between countries. Each country has a specific policy formulated by its official. So, given na yan. Ano ba yung napag-usapan? Ano ba yung agreement when it comes to the trading? So, pero ito ang bigyan natin ng focus dyan. Yung tinatawag natin protectionism. Okay? So, protectionism, what does it mean? It means a policy of systematic government intervention in foreign trade with the objective of encouraging domestic production. This encouragement involves giving a preferential treatment to domestic producers and discriminating against foreign competitors. So dito sa protectionism comes from the word itself, protect. Okay? Poprotektahan yung presyo, yung product, sa pamagitan ng presyo. Poprotektahan yung product sa pamagitan ng presyo. Yan, tinagalog na natin para mas maintindihan natin. So, halimbawa, bumili ka ng pen. Sabi mo, I have a pen, o parang kanta tuloy. Now, bumili ka ng pen na galing ibang bansa, no? Okay. Yung pen mo na galing ibang bansa, na sabi mo, I have a pen. Okay. I have an apple. Okay, anyway, you have a pen. Okay, nagaling ibang bansa, may brand. Okay, pero nabili mo siya, like, dito sa Pilipinas ng, let's say, $5. Mahal na, ng $5, nasa 600 plus or 700 plus. Pen lang yon, okay? Example lang natin yan. Halimbawa, talagang high class na pen yon. Okay, tumatagal lang 10 years. Hindi, joke lang. Wala namang ganong pen. Okay, halimbawa, may pen ka na ganon. Ay galing ibang bansa. Ay biruin mo, nabili mo siya ng, let's say, $5. Okay, $5. $5 na lang. Okay. Ay ngayon, dun sa ibang bansa, ang original price nun ay $1. Okay? So, $1. Ibig sabihin, talagang pinatungan yon ng presyo or taxes. Ganun talagang ginagawa sa trade protectionism. So, karapatan nyo ng bansa na gawin para mas tangkilikin natin ang sariling atin. Diba? Minsan, tayo ay masyadong tumututok sa ibang kultura like Korea, di ba? Yung samyupsal, yung mga pagkain, etc. Di ba? Yan naman ay common na ating binabanggit na example. Kaya, kung mapapansin natin, kalimitan kapag kagaling ibang country or product ng ibang country, mas mahal. Kasi nga, gusto ng gobyerno natin, sariling atin. Yun muna ang tangkilikin mo. Yun muna ang bilhin mo. Kaya pumapasok yung tinatawag natin na protectionism. Okay? So nakalagay dyan, trade protectionism usually comes in the form of quota and tariffs. Yung tariffs, yun na yun mismo yung taxes. Okay? Or duties paid for a particular class of imports or exports. Okay? Imposing taxes on imported and exported goods is a right of every country.
Especially, halimbawa kapag imported goods, syempre, papatungan ng taxes yan, ano? Okay, kahit naman export din naman eh. Pero ang point lang natin, syempre, ayaw nga ng gobyerno na masyado nating tinatangkilik yung iba na country. Yun lang naman yun. Totoo naman, di ba? Kahit naman saan bansa. Trade barrier, they are state-imposed restriction on trading a particular product or with a specific nation. So, yun na nga, alam ba, doon sa isang nation, na pag-usapan na hindi ganun kalaki yung pinapataw na taxes, pero doon sa isa, ay mas mataas. Something like that, ano? So, iba-iba. So, merong specific or particular product or nation ang binabanggit diyan. Depende yan sa product din, ano? Or nation. Ganun na yun. Kaya nga particular or specific. So, next. Safety. Okay. This ensure that imported products in the countries are of high quality. Inspection regulation laid down by public official ensure the safety and quality standard of imported product. Ayun na nga yung mga custom at mga kung ano mga government na uh, sabihin na nating sandigan dyan when it comes to that, yung nag-check, ano, nag-investigate ng mga dumadaan na produkto sa Pilipinas. Types of trade policy, national trade policy. This safeguard the best interest of its trade and citizens. Siyempre, ito ay locally lang, no? When it comes to that, yung ano ba yung ating policy in terms of trading, ano, sa ating sariling bansa, no? Within this country. Something like that. Citizens nga eh. Bilateral trade policy under the trade agreement, the national trade policy of both the nation and their negotiation are considered while bilateral trade policy is being formulated. Ang alam ko sa bilateral, dalawa siya. Ibig sabihin, ano bang pinagkasunduan ng country A at country B in terms of trading. Parang ganon, agreement, ano. International naman, ito pang, ano na, kumbaga pang maramihan na. This define the international trade policy under charter like the International Organization. Yun na nga. Katulad nga halimbawa ng international trade policy, yung mga World Trade Organization, ano pa? Organization for Economic Cooperation and Development, International Monetary Fund, yan. Tandaan nyo yun ha. Baka mamaya tanong sa inyo, ano yung mga example ng international trade policy? Sasagot natin, World Trade Organization, International Monetary Fund, ano? So the best interest of both developed and developing nations are upheld by this policy. Okay? So ayan, sa international trade policy. Ngayon, di ko alam kung nasabi ko na sa inyo, no? Alam nyo, sa International Monetary Fund or IMF, ang parang pahiging or sinasabi na nila, no, is that I'll lend you money when others won't. So, kumbaga, pautangin yung bansang yon. Okay? Kahit na sabihin na hindi sila pinautang ng ibang bansa. Okay? Kumbaga, yung IMF, yung magiging sandigan when it comes sa mga ganyan. The thing is, ang World Bank naman, sasabihin is, I help less developed countries grow. So, I help less developed countries grow. So, kami ay magpapautang or tutulong doon sa mga country na naghihirap, ano, nasasadlak. So, kami ang kumbaga bumabangon, ano, kasi nangangailangan. So, World Bank. So, ganun daw ang pagkakaiba ng IMF at saka World Bank. Ulitin ko lang ha. IMF sabi ay, I'll lend you money when others won't. Tapos yung World Bank, I help less developed countries grow. Okay? So, ayun. Yun ang ating discussion sa lesson 2, ano, na buo. Okay?